hangad ng aming puso, Diyos, ang paglingkuran ka. Hallelujah. Ihanda natin ang ating mga Biblia. Buksan natin sa Genesis kukunin natin ang verse 15. Chapter 2, verse 15. Ito po ang ating teksto at mamaya babasahin natin ang buong konteksto. Verse 15, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Yuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, nais namin na mapaglingkuran ka, papurihan ka, sambahin, pasalamatan, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Lord, narito po kami, Panginoon, na nais na matuto. Tulungan niyo po kami, buksan mo po, O Diyos, ang aming mga isip at puso upang aming itong maunawa at matanggap. Maipamuhay namin ang iyong mga salita. Tulungan niyo po kami. Anuman, Panginoon, ang mga pasaning, mga kabigatan ng aming mga kapatid, sakit man, karamdaman, pangangailangan sa kanilang pinansyal, O Diyos, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang the great provider. Lord, tulungan niyo po kami at inataas namin, Panginoon, ang bawat tatayo. Maging ako, Lord, hindi ang aking sarili ang makita, kundi ikaw na mangungusap sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang po kaming daluyan at alulod ng iyong mga salita at pagpapala. Lord, salamat sapagkat kami po, O Diyos, ay pinili mo mula sa karamihan. Kaya naman, Ama, narito po kami upang ikaw ay patuloy naming sambahin, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Hallelujah. Napakainam ng mga inawit natin. Sabi nga sa awitin, kung makikita po natin, ang sino man na nais na sumunod sa akin, deny yourself, talikuran ang kanyang sarili at sumunod. At ang papuri ay sa Panginoon lamang. Magnify the Lord. Hallelujah. At ngayon naman ay napakainam ng ating binasa upang maunawaan po natin ito. Ito po ay part 2 doon sa ating napag-aralan na. At sa pagpapatuloy, nais ko po na simulan uli ito doon sa una natin na pag-aralan, alang-alang sa mga ngayon lang nakadalon, makakapakinig nito, at gayon din naman sa mga napakinggan na ito. Sa mga baguhan, napakainam nito sapagkat mayroon tayong bagong malalaman. At doon naman sa mga nakapakinig nitong madalas, gagawin lamang natin itong pagsasariwa sa ating nalalaman. Sapagkat kapag nalaman na natin ito, alam na natin kung paano natin ito mapapagtagumpayan. Kaya pamamagatan ko po itong War in Heaven, Part 2. Ngayon, kung makikita po natin, nagkaroon ng digmaan sa langit at ngayon dito na sangkalupaan, sangkatauhan. At sa pagpapatuloy, nais ko po muli na dalhin kayo sa Isaiah 14 verse 12 to 14 para makita natin ang kabuuan. Babasahin ko na lang ang mga talata at naroon na rin ang
pagpapaliwanag. Makikita po natin dito kung bakit nagkaroon ng pagbabaka, digmaan sa langit. Basahin natin ang Isaiah chapter 14, verse 12 up to 14. Verse 12, ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanalo ni nasumpungan man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos. At ang kapamalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Mamaya, maunawaan natin ito. At dahil sa salita ng kanilang patuto at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Verse 12, kaya't magalak kayo o mga langit, kayong nagsisitahan diyan. Sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit. Na sa pagkakaalam niya ay kaunting panahon na lamang mayroon siya. Kaunting panahon na lamang mayroon siya. Ang dating kerubin, ang maringal na anghel, anong tinawag sa kanya nang siya'y biyagsak? Dambuhalang dragon, ang sabi rito, ang matandang ahas, at inagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. Kaya, nung siya binagsak na dito sa lupa, alalahanin natin, ang kanyang kapangyarihan ay hindi inalis. Ang kanyang katungkulan sa langit ay hindi na binanggit. Na siya ay si Lucifer. Ang tawag sa kanya, ang matandang ahas, Diablo, dragon, at Satanas. Tingnan natin, ituloy natin sa verse 13 para mamaya makikita po natin. At nang makita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaeng mga anak ng sanggol na lalaki. Kung makikita po natin, sino ba ang sanggol na lalaking ito? Hindi ito ang Panginoon. Ito po ang iglesia sa ilang, tinugis niya. Mamaya makikita po natin. Sa verse 12, kaya't magalak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat. Sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit na pagkakaalam niya ay kaunting panahon na lamang siya. Kung doon sa kanya, sa kalangitan, ay wala na siyang lugar doon, saan na siya? Dito na sa sanlibutan. Dito na siya naghahari upang linlangin ang tao. Kaya nga sinabi sa atin ni San Pablo Apostol, 2 Corinthians chapter 2, verse 11, hindi kami hangal. Pakita natin, sister, upang hindi kami mapaglalangan ng Diablo.
upang huwag kaming malalangan ni Satanas sapagkat hindi kami hangal sa kanyang mga lalang. 1 Peter chapter 5, sabi naman ni San Pedro Apostol sa chapter 5, verse 8 to 10. Basahin natin. Be sober and be vigilant. Kayo'y maging mapagpigil at kayo'y mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masila. Kaya mapagbantay tayo. Mapagmasid, mapagmatiyag, sapagkat ang kalaban natin ay umaaligid lamang ito na parang liyong umuungal. Verse 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, kailanman hindi natin ito mapaglalabanan, mapagtatagumpayan kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. Amen? Hallelujah! Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay naganap na sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Ang hirap na ito ay naranasan na ito ng ating mga kapatid at patuloy natin itong naranasan ngayon. Amen, yan ay gawa ng dyablo. At ang Diyos ng buong biyaya na siyang tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon na siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Pananampalataya lamang mga kapatid, sapagkat sinabi ni San Marcos, kapatid ko kay Kristo, ang sino man sa atin, ang sino man mabautismuhan at sumasampalataya ay maliligtas. At ang sumasampalataya ay magkakaroon ng tanda ng ganitong kapangyarihan, makakapagpagaling, makapagpapalayas ng masamang espiritu, makatapak man ng ahas at alakdan, hindi siya maano. Amen. Yan ang pangako ng Diyos sa mga sumasampalataya. Mark 16:16. Hallelujah! Sabi ni San Pablo Apostol sa Efeso chapter 12, chapter 6, verse 12. Dito po inuulit-ulit sa atin ng banal na kasulatan, Efeso chapter 6 verse 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Namamahala siya dito sa sanlibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa kaitaasan. Di natin ito kayang mapagtagumpayan kung lalabanan natin ito sa dugo at laman. Wala tayong kakayanan, kaya lalabanan natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa atin na kapag tayo ay sumampalataya, magkakaroon ng kapangyarihan, mayuyurakan, matatapakan ang gawa ng demonyo. Amen. Yan ang sabi ng ating binasa. Hallelujah. Magpapatuloy tayo. Kung hindi niya kayang saktan, linlangin ang Diyos, ang mga anghel ng Diyos, kapatid ko kay Kristo, nalaman niya ang mahal ng Diyos. Ikaw yun at ako. Yan, doon na pumasok si Satanas. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, ang pangako ng Diyos, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao na ating larawan at kawangis. Siya ang papamalain natin. Basahin nyo na lang. O basahin natin. Verse 27 tayo para makatipid tayo sa oras. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilang sila babae at lalaki. Sila ang binigyan ng dominion, kapangyarihan, mamahala sa sangkatauhan.
sa sangkalupaan. Pagdating sa doon sa chapter 2 verse 15, Genesis chapter 2 verse 10, chapter 2 verse 15. Tingnan natin. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at ilalagay sa lamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan ito. Verse 16. At inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa lamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyaon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Yun ang utos. Pangako. Subalit pagdating dito sa chapter 3 verse 1, dito na pumasok si Satanas, lininlang. Chapter 3 verse 1 up to 7. Dito na may nagkaroon na ng pagtatalo. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos at sinabi niya sa babae. Tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ngayon, kung makikita po natin dito, paulit-ulit natin itong napapakinggan. Dito po nalinlang ng Diablo si Satanas. Pakibasahin nyo na lang, verse 2, verse 3 up to 7. Nagkasala. Kung ano ang ginawa ni Satanas doon sa langit, ito rin ang ginagawa. Linin lang si iba sa ganun din pamamaraan. Kung si Satanas ay nalinlang sa kanyang pagmamataas, sa pamamagitan ng kanyang puso, nalinlang niya ang kanyang sarili. Ang nais niya ay siya ang kinlanling na siya ay maging Diyos. Siya ay uupo sa alapaap sa mga bituin ng Diyos. Nalinlang. Hindi natin alam kung gaano katagal ang labanan sa langit. Kung anong klaseng digmaan, ang alam lang natin ay ang resulta. Ano ang resulta? Ibinagsak dahil sa pagmamataas. Sa Genesis 3:1 to 7, nagkasala, nalinlang. At pagdating sa Genesis chapter 3 verse 14, dito na po naganap ang sumpa. Basahin natin ang verse 14 to 17. Genesis chapter 2. Chapter 3, verse 14. Dito na yung ating binasa. Yung talata para makita na natin ang talata. Nung magkasala na si Adan at si Eva. O simulan natin sa verse 12. At sinabi ng lalaki, dahil hinahanap na sila ng Diyos, at sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa aking kasasamaan ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, anong iyong ginawa? Kung si Adan ay kasi ang babae. Pagdating sa babae at sinabi ng Panginoon Diyos, ano itong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain.
Pagdating sa verse 14, at sinabi ng Panginoon Diyos sa Ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng lahat, sa lahat ng hayop at higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan, ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ano ang mapapansin nyo rito? Ang sabi ng Diyos, ikaw ay gagapang simula ngayon. Ibig sabihin, ang ahas, pagdating sa Tagalog ahas, sa King James, serpente. Tuwiran itong nakatayo. Kaya, nung isumpa, gumapang. Ang serpente, ito po ang pinakamalapit sa tao. Ito ang katulong ng tao, ito po ang pinusis ng diablo. Pagdating dito, basahin natin ang verse 14. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka sa lahat ng hayop at higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin at sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Alabok ang iyong kakanin. Ito na po ang text na ating binasa, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Pag-aalitin ko ikaw at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. At ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw naman ang kakagat ng kanyang sakong. Ito po mga kapatid ay sumasaggisag sa pag-aaway, digmaan. At sinabi niya sa babae, paparamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihim manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay papanihod ang iyong kaluuban at siya'y papanginoon sa iyo. At pagdating dito sa verse 17, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo, na sinabi huwag kang kakain na iyon. Sino ang isinumpa? Si Adan ba? Ang isinumpa ay ang lupa, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kasalanan. Kaya ano ang nangyari sa atin? Kailangan ka magtrabaho upang ikaw ay mabuhay, kumain. Dahil dito sinabi ng Diyos sa verse 19, sa iyong pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok. Sa alabok ka uuwi. Balikan natin ang sinasabi rito sa verse 14. At alabok ang iyong kakanin sa lahat ng araw ng iyong buhay. Tayo ay nagmula sa place, sa alabok. Na kapag pala ginagawa natin, sinusuway natin ang Diyos, sinusunod natin si Satanas, ito po ang nagiging pagkain ng demonyo sa gawa natin sa ating mga laman, sapagkat ang pagkain ng dyablo ay ang alabok. Kaya patuloy na lumalakas ang dyablo dahil pinapakain mo sa pamamagitan ng pagsuway. Ito po ang nagiging pagkain ni Satanas. Ang pagkain niya ay alabok. Tayo ay nagmula sa alabok. Kapatid, dito na po nagsimula ang pangako ng Diyos. Sa Isaiah 7, verse 14,
Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan, Emmanuel. Ito na po yung pangako na dudurog sa ulo ng ahas. Walang iba kundi ang Mesiyas. Na ang binhi niya ay maglalaban. At ikaw ang dudurog. Ikaw ang kakagat ng sakong. Ang sakong, mga kapatid, ito ay sumasagisag sa kamatayan. Kapag tayo natuklaw, namamatay, nagkaroon ng kamatayan ng tao dahil sa kasalanan, dahil ito'y gawa ng demonyo. Dumating na ang pangako ng Diyos sa Mateo 1:21-23. Para makita po natin ang pangako. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang kanyang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus. Ibig sabihin ng Jesus, the Savior, ang tagapagligtas. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 23, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Ang pangalan tatawag mo sa kanya ay Emmanuel. Kailanman hindi tayo hinihiwalayan ng Diyos. Dahil nang isilang ang ating Panginoon, siya ay kasama natin. Yan ang pangako sa atin. Kailangan ang tumubos sa kasalanan, ito ay pinaliwanag na sa atin ng ating apostol ni Brother Girik, the original seed, the original sin. Di ko na ito iisa-isahin para matapos natin. Walang bahid na kasalanan. Ang kailangan tumubos ay ang dugo, mula sa dugo. Ito ay pangako. Kaya nga makikita po natin dito sa verse 1:25, at hindi nakilala siya hanggang sa imapanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Hindi nakilala ni Jose, hindi sila nagkakilanlan. Walang pagsisiping. Lucas 1:30-32. Makita natin. Para ito yung pangako at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong kang ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Verse 32, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ito na yung pangako. Sa Isaiah chapter 9, verse 6, basahin nyo na lang ang Isaiah 9:6. Ang pangako ng Diyos ay dumating, sapagkat sa atin ay panganak ang isang bata at sa atin ibibigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Nang dumating ito, mga kapatid, ano ang nangyari? Dumating ang Panginoong Jesucristo upang tayo ay maibalik sa orihinal na plano ng Diyos. Galatians 4:7.
upang tayo'y makupkup, makabalik muli sa Diyos. Tawagin tayong mga anak ng Diyos. Basahin natin. Datapwat, nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim ng kautusan. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak, the adoption. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso na sumisigaw tayo, Abba, Father. Hallelujah! Abba, Father. May karapatan na tayong tumawag sa Ama. Ama ko, bakit dumating ang tagapagligtas? Tayo'y kinupkop na maging anak dahil tayo'y naging hiwalay. Sin is separated. Sin is dead. Dumating ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay kupkupin. Adoption. Makakatawag na tayo, Abba, Father. Hallelujah. Sapagkat kayo'y mga anak, sinugo ng Diyos. O verse 7, ano pat hindi ka naalipin? Kundi anak, at kung anak, ay tagapagmana ka sa pamamagitan ng Diyos. Hearer ka na, tagapagmana ka. Dahil ikaw ay kinupkup, ikaw anak, hindi ka anak sa labas, hindi ka naalipin sapagkat ikaw ay anak, ikaw ay may karapat tumawag sa Ama, Abba, Father. Tayong lahat ay kinupkup ng Diyos. Dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Sa Mateo, di naman papahayag ang dyablo. Kaya nga ang ating pamagat, war. Pagdating sa Mateo 1, chapter 2, balikan natin ang Matthew para makita natin. Chapter 2. Nang ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Chapter 2, verse 1 up to 3. Dito ipinapakita sa atin, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Huda sa mga kaarawan ni Haring Herodes, narito ang pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan na nagsasabi. Ito na yung mga pantas. Saan naroon ang panganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at narito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes ay nagulimahanan siya at pati ng buong Jerusalem. Bakit nagulimahanan? Dahil darating ang hari, ang alam nila maghahari na katulad ng mga hari. Pagdating sa verse 7 up to 8, makikita po natin na magkagayon, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang sinisiyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isnilang ang bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparaon at
ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. Kapatid, si Herodes, iba ang kanyang layunin. Kung sa pagpapatuloy, makikita po natin, ang nais ni Herodes ay patayin ang sanggol. Kaya nga pagdating dito, ipinakita, sinabi ng Diyos, ng anghel ng Diyos sa mga pantas, huwag na kayong dadaan kay Herodes sapagkat may masamang balak at ipapapatay ang bata. Verse 16. Chapter 2, verse 16. Nang magkagayon nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nag-utos. At ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nasa Bethlehem at sa buong palibot noon mula gulang 2 taon hanggang pababa alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagsisiyasat sa mga pantas na lalaki. Kung makikita po natin dito, kapatid, pinusis ng dyablo si Herodes. Sinusundan ni Satanas upang patayin ang sanggol. Noon pa man ay nagkaroon na ito ng patayan. Alam ni Satanas na mayroong darating na tagapagligtas, isisilang ng isang birhen, isisilang ng isang babae. Kaya nung isilang, kapatid, sinundan niya ito, ibig niya itong ipapatay. Kailanman mga kapatid, ang plano, ang layo ng Diyos, hindi ito masisira, hindi ito mawawasak. Alam ng Diyos. Kaya ano ang ginawa? Ipinapatay ang mga sanggol 2 taon pababa alinsunod sa pagkasilang o paglitaw ng tala ng bituin. Kaya noon pa man, kapatid, nagkaroon na ng digmaan. Kung ikaw papatayin ang iyong anak na sanggol, hindi ka ba lalaban upang kahit kailan ikaw ay magpapakamatay dahil sa iyong anak? Digmaan. Pinatay ni Herodes, ipinapatay ang bawat sanggol na babae, na lalaki. Dito ipinakita sa Mateo. Ito po ay propesiya. Matthew chapter 2 verse 17, 18. Dito ipinapakita na noon pa man ay nakahula na, alam na ng Panginoon. Matthew 2, 17 to 18. Nang magkagayoy naganap ang salita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsabi, isang tinig ay narinig sa Rama, panangisan at kalagim-lagim na iyak. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw siyang maaliw sapagkat sila'y nawala na. Kung makikita po natin si Raquel, kapatid, kung kilala nyo si Raquel, mga kapatid, siya ay asawa ni Isaac. Bakit? Ipinakita na sa kanya na noon pa man ay umiyak. Dahil alam niya, nadaman niya na sa kanyang puso na ipapapatay ang mga sanggol. Tinangisan na ito ni Raquel. Ito ay isang propesiya. Nagkaroon ng patayan. Balik tayo sa Lumang Tipan. Kung makikita din naman natin sa Lumang Tipan sa Exodus chapter 1 verse 16. Nung dumadami na mga Hebreo, mga Israelita doon sa Ehipto. Ano naman ang ginawa ni Paraon? Ang nais niya ipapatay ang mga batang lalaki na isisilang ng mga Hebrea.
verse 16. Tingnan natin ang verse 16. Kaya't sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay patayin nga ninyo, datapat kung babae hindi ninyo, ay hindi inyong buhayin. Anong ginawa? Pagdating sa verse 20 o 22, nang hindi na nila ito maitago dahil di naman sinunod ng mga hilot. Kaya anong nangyari? Nung hindi sundin ng mga hilot yung nais ni Paraon, pinagpala yung mga hilot. Ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot at ang bayan ay kumahapal at naging totoong makapangyarihan. Pagdating sa chapter 2 verse 1, basahin natin, ipinatapon ang batang lalaki. Subalit kapatid ko kay Kristo, mayroong isang i-preserve, walang iba kundi si Moises. Na inampun, inalagaan. Alam natin ang kwento, ang banal na kasulatan. Sa verse 10, chapter 2, verse 10, makikita po natin si Moises ay ilinigtas, inalagaan, at ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ng Paraon at siya'y kanyang inaring anak at kanyang pinangalanang Moises at sinabi sapagkat aking sinagip siya sa tubig. Nagkaroon ng pagpatay sa mga bata. Subalit kailanman, kapatid ko, hindi mahadlangan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa atin, kapatid, ay makasama sa buhay na walang hanggan. Kung saan siya naroon, may pangako siya. Kung saan ako naroon, kailangan doon naman kayo. Ang plano ng Diyos ay hindi masisira. Ang ministeryo ng Panginoon ay patuloy na magpapatuloy. Alalahanin natin nang ibagsak si Satanas dito sa lupa ay hindi inalis ang kapangyarihan, maliban na lang kapag sinabi ng Diyos, huwag mong papatayin, huwag mong pakikialaman. Sa Job chapter 1, verse 1 up to 22, makikita po natin dito. Ang sabi dito, ang senaryo, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Tinanong ng Diyos, saan ka nang galing? Nagparuot pa rito sa bawat sulok ng mundo. Dito na sa sanlibutan, wala na sa langit. Siya'y tagapagsumbong. Nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad. May takot sa akin. Ano ang sabi ni Satanas? Kaya naman siya kaya paano naman siya matatakot sa iyo? Binakuran mo siya ng pagpapala. Subukin mong alisin ang lahat ng yan. Sabi ng Diyos, gawin mo. Huwag mo lang siyang sasaktan. Inalis ang lahat ng pag-aari ni Job. Nandoon pa rin si Job. Gawin mo sa kanya ang lahat, huwag mo lang siyang papatayin. Pinatay ni Satanas ang lahat na tinatangkilik. Mga anak ni Job. Subalit kapatid, makikita po natin pagdating dito sa verse 22 ng Job, hindi nagkasala si Job. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inarimang mangmang ang Diyos. Nawa, ganun tayo. Gaano man ang pagsubok na dumating sa ating buhay. Dito na nagsimula
na usigin ang ating Panginoon. Ipinapatay niya ang mga bata, ang mga sanggol, mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Nagpapatuloy ito. Sinusubaybayan ng demonyo. Pagdating sa Mateo 4:4, Lucas chapter 4, makikita po natin, nung magpangita muli sila, ang ating Panginoon ay ihatid ng Espiritu ng Diyos sa ilang nang siya'y mag-ayuno 40 araw at 40 gabi. Tinukso siya ng demonyo. Ano ang sabi? Verse 4. Sa verse 3 na tayo. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay pag-utos mo na ang mga batong ito'y maging tinapay. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi pa siya sigurado. Subalit ano ang sabi ng Diyos? Datapwat siya'y sumagot, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat namumutawing salita sa bibig ng Diyos. Naroon ang panunukso. At sa pangalawa, sa verse 5, nang magkagayon dinala siya ng dyablo sa bayang banal at ilinagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpakatihulog ka sapagkat nasulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalayan kanila sa kanyang kamay upang hindi ka matisod. Verse 8. At sinabi rito, verse 6 and 7, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagdating sa verse 8, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatiprapa at sasambahin mo ako. Nang magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, lumayo ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos. Sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Huwag natin susubukin ang Diyos, huwag tayong sasamba kung kanino sa Diyos lamang. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At dito, mga kapatid, ang Lucas chapter 4 ay ipinakita. Dito, ipinakita ng dyablo nang tuksuhin ang Panginoon. Ay umalis ang dyablo at naghanap ng ibang pagkakataon. Anong pagkakataon ang ginawa ng demonyo? Nang ang ating Panginoon, ituloy natin sa Lucas, nang ang ating Panginoon, Luke chapter 4 verse 17 to 19. Nang ang ating Panginoon ay pumunta sa Nazareth, Galilea. Verse 16, at siya ay napa sa Nazareth, ang kanyang kinalaktian, ayon sa kanyang kinaugulian, siya ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa.
Dito na nagpakilala ang ating Panginoon. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral sa mga ang mabuting balita sa mga duka. Ako'y sinugaw upang itanyag sa mga bihag ang pagkaliligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang inaapi, upang itanyag ang kaaya-aya ng taon ng Panginoon. At dahil dito, mga kapatid, sinundan siya ng dyablo. Ang ginawa ng dyablo, ipinahuli siya. Pumasok si Satanas kay Judas. At dahil dito, Luke chapter 1, chapter 22, verse 1 up to 5. At babasahin ko na lang ang mga talata. Hanapin nyo na lang mamaya. At dahil dito, ang ating Panginoon ay hinuli, pinahirapan, pinatay, ipinapatay ang ating Panginoon. Nung makita ni Satanas ang kaluwalhatian ng Diyos, nagpapatuloy ito ang ginawa niya. Ipinahuli niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinapatay ang ating Panginoon. Ito po ang malaking pagkakamali ni Satanas, ang ipapatay niya ang ating Panginoon. 1 Peter 2, chapter 2, verse 24. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa Kanyang, sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran dahil sa Kanyang mga latay, sa Kanyang mga sugat tayo magsigaling. Isaiah 53 verse 5, sa Kanyang mga sugat, sa Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Lahat ng bagay, kapatid, Hebreo 9:22, lahat ng bagay ay lininis ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung walang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran. Nagkaroon ng kasalanan ng kamatayan dahil sa isang tao. Romans 5:12, sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao ay dumating ang kamatayan. Kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa libutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Verse 17, tuloy-tuloy na lang tayo at sapagkat hindi magpapahintulot ang oras. Verse 17, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay hari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, lubha pang nagsipaghari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Nagkaroon ng kapatawaran sa lahat. 1 Corinthians chapter 15 verse 22-23. Babasahin na lamang natin para makatipid tayo sa oras. 22. Chapter 15 verse 22. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapot ang bawat isay sa kanilang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga pagkatapos ng mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magkagayon, darating ang wakas pagka ibinigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Pagkalipulin na niya, lilipunin na niya ang lahat ng paghahari sa lahat ng kapamalaan at kapangyarihan. Dumating ang ating Panginoong Hesukristo
dahil sa ating mga kasalanan. Sapagkat lahat tayo ay nagkasala. At wala tayong kapangyarihan upang iligtas natin ang ating sarili. Lahat tayo ay nagkasala. Romans 3:23. At sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Romans 3, chapter 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dumating ang ating Panginoon upang tayo ay ligtas. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay naligtas. Kaya nga sa Hebreo chapter 10 verse 8 to 10, hain at tandog ay hindi mo ibig. Dahil noon naghahandog ang mga saserdote, ang mga pari, dahil sa kasalanan niya at sa kasalanan ng bayan. Ngunit, hindi ito nakapaglinis. Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, Ama, hain at tandog ay hindi mo ibig. Kaya narito ako upang ihandog ang aking sarili. Verse, hain at tandog. Kaya walang katubusan kung walang pagkamatay, kung walang pagtigis ng dugo. Verse 10, tingnan natin sa verse 10. Sa kaloob yaon, tayo'y pinaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Tayo'y lininis ng Panginoon, kapatid, dahil sa kasalanan natin. Dahil mayroong nag-alay ng buhay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo'y nagkaroon ng kapatawaran. Ang plano ng Diyos ay mabalik tayo sa Panginoon. Dalawang huling verse. In John chapter 6 verse 4, walang makakalapit sa Ama maliban na siya dalhin ng Ama na nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo. At ang lumalapit sa akin, sabi ng Panginoon, ay aking tinuturoan. Nakahanda ba tayo magpaturo? Bible study po ito, mga kapatid. Nais ng Diyos na matuto tayo. At ang lumalapit sa ating Panginoon na natuturuan. Hallelujah! Ang nais ng Diyos, makasama tayo. Sa kanyang kaharian. Ito po, mga kapatid, ang panalangin ng Diyos. John 17:17. Babasahin ko po. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ito po ang mga lumapit, ilinapit ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Ikaw yon at ako. Pakabanalin mo sila sa katotohanan ng salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. Ikaw, kapatid ko, kay Kristo may pananagutan sa iyong mahal sa buhay. Sinusugo ka rin ng ating Panginoon. At dahil sa kanila'y pinaging banal ko ang aking sarili upang sila na may magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin na nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At kaluwalhatian sa akin ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin ay iisa. Ang nais ng Diyos ang tayo'y maging kaisa niya.
Ako'y sa kanila, ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko, inibig mo. Verse 24, Ama, yung mga binigay mo sa akin ay ibig kong. Saan ako naroon, sila naman ay dumuon. Kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago pa itatag ang sanlibutan. Kung saan naroon ang ating Panginoon, may pangako. Kung saan ako naroon, kailangan dumuon naman sila, Ma. Kung gaano mo ako inibig, ang mga ibinigay mo sa akin ay gayon din naman iniibig mo. In John 14, verse 3, ako'y naghahanda ng tahanan. Kapag naipaghanda ko na kayo ng tahanan, ako'y babalik sapagkat kung saan ako naroon, dumuon din naman kaya. Yan ang pangako ng Diyos. Kailanman ito ay hindi manahadlangan ng dyablo. Ang nais ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga lalang ng dyablo, kapatid, sumampalataya sa ating Panginoon. Tanggapin siya ng buong puso bilang ating tagapagligtas, dakilang manggagamot. Iyuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Dakilang Diyos at makapangyarihang Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, salamat. Inihandog mo ang iyong buhay, ang iyong sarili. Sa pamamagitan ng iyong dugo, Lord, kami ay naligtas. Kami ay lininis mo na, Panginoon. Kaya naman, Ama, tulungan niyo po kami na makalakad ayon sa iyong kalooban. Lord, hangad namin, Panginoon, na sa buhay na ito, dumaranas kami ng kahirapan, sakit at karamdaman, maging sa kamatayan. Lord, subalit ang lahat ng ito ay iyong napagtagumpayan. May pangako ka, Panginoon, sa amin. Lord, ito ay aming pinananahanan. Pinanghahawakan namin ito, Lord, na sinabi mo, Lord, kung saan ako naroon. Kaya kailangan dumuon din naman kayo. Tunay nga, Panginoon, sa buhay na ito, mayroong kaming sakit. Tulungan niyo po kami. May karamdaman. Gamutin niyo po kami. Kapos sa pangangailangan, samahan niyo po kami. Nais namin ng kapahingaan. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa biyaya, sa iyong pagpapala na iyong mga salita. Lord, kung ako man ay nagkulang, lumabis, Lord, I'm sorry, patawad, Lord. Hangad ko po, Lord, na patuloy mong gamitin, maging daluyan, maging sidlan ng iyong mga salita ng biyaya sa dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.